Apihin man ako at laitin ng buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Oh, Mercy. Bakit napahinto ka sa pagkain at bumuntong hininga ka ng malalim? Huwag mo na akong pansinin, Saldi. Ituloy mo lang ang pagkain mo. Oh, makakakain ba ako niyong nakikita kung parang may problema ka? Ayokong magproblema, Saldi. Pero basta naaalala ko si Juan, hindi ko magawang lumunok. Kanina lang umaga nakausap natin siya. Medyo maayos na raw ang kanyang paghinga. Ano naman ang malay natin kung totoo nga yun? Hindi magsisinungaling sa atin si Juan. Baka ayaw lamang niya labis tayong mag-alala sa kanya. Kung sa bagay ka, si Juan ang tipo ng taong ayaw niyang may mahihirapan o mapapasama dahil sa kanya. Baka ikinakaila lamang sa atin ni Juan ang tunay na nararamdaman niya. Ang totoong kalagayan niya. Saldi, baka gaya ng ibang nagkaroon ng COVID-19 virus. Paglubha rin siya. Oh, Mercy. Baka gaya ng ibang nababalitaan natin na matapos mapasok sa ICU, hindi na nakalabas daw ng buhay. Hindi na nakita ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil kinremate na ang bangkay. Mercy, magtiwala tayo kay Juan. Umasa tayong gagaling siya sa awa at tulong ng Diyos. Sana nga gumaling na siya, Saldi. Dahil hindi ko yata makakaya mawala sa atin si Juan. Hindi ko makakaya. Bastos ka! Mang Dado! Kinakausap pa kita. Pinagsara mo na ako ng gate. Binastos mo na ako. Ipinagtatabuyan mo pa. Kasalanan ninyo! Kinukumusta lang kita kaya ako na pa rito. Hindi niyo maialis sa akin na mangilag at matakot sa inyo dahil sa ginawa ninyo sa akin noon. Matagal na yun. Muntik niyo na akong pinagsamantalahan. Kalimutan na natin yon. Kung hindi pa ako sinakluluhan ni Juan, malamang nagtagumpay ang masamang hangarin niyo sa akin. Pia, kalma ka lang. Hindi ko makakalimutan ang malaking kasalanan niyo sa akin. Nagustuhan mo rin naman ang ginawa kong pag-iakap at paghalik sa iyo nung cornering kita sa madilim na sulok ng eskinita, di ba? Hindi ko yun nagustuhan. Paminin mo na. Nagustuhan mo ang ginawa ko sa'yo, kaya hindi ka nagreklamo, di ba? Hindi ko kayo inireklamo noon dahil ayoko ng iskandalo, ayoko ng gulo. Oo, talaga. Alam ko, nag-iisa ka lang dyan sa bahay nyo. Dahil nasa ospital daw si Juan. Siya palang nakatuluyan mo. Hindi mo na siya pinakawalan dahil anak pala siya rin sang mayaman. At naging doktor pa, ha? Marunong ka rin namang pumili at masyado kang maagap. Kaya hindi ka na naunahan ang iba kay Juan. Pwede ba umalis na kayo, Mandado? Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik dito. Papasukin mo na ako. Kapag hindi pa rin kayo umalis, ipababarangay ko kayo! Ipapupulis ko kayo!
Maraming pinsala ang naidulot ng pandemya. Marami ang nagkasakit, ang namatay. Pero totoo ang kasabihan na there's something good in every bad situation. May kabutihang naidudulot rin ng pandemya. Isa na ang pagbabago ng inay ko. Hindi ka na mananabik pa sa pagmamahal ko bilang iyong ina, Juan. Nagbago na ako. Pinapagbago ako ng walang sawa mong kabutihan, pagmamalasakit at pagmamahal sa akin. Sa kabila ng mulat sa Paul, hindi ako naging mabuti. Hindi ako naging mapagmahal na ina sa'yo. At nangako pa si inay. Mula sa sandaling ito, mapapatunayan mo na ang aking pagbabago. Pangako, anak. Matitikman mo na ang pagmamalasakit at pagmamahal ko bilang iyong ina. Dama ko ang pananalita ni inay. Totoo sa loob niya ang pagbabago. Tototohanin niya. Tutuparin niya ang pangakong magbabago na siya. At matitikman ko na ang kanyang pagmamahal bilang aking ina. Pagmamahal na labis kong kinasabikan. Ang ibang kasama kong pasyente rito sa ICU, nahihirapan silang huminga. Mabuti, may pumasok na nurse. Dr. Crisostomo, titingnan ko po ang blood pressure niyo. Nurse, mamaya na ako. Dok, pero Unahin mo nang asikasuhin ng mga ibang pasyente. Lalo na yung nahihirapang huminga. Baka kung ano ang mangyari sa kanila. Hello, Juan. Inay, nagpatawag po ako sa inyo kahit nakapag-usap na tayo kaninang umaga. Kasi Bakit? Sumama na naman ang pakiramdam mo? hindi po. Nararamdaman ko po ang patuloy na ang aking paggaling. Salamat sa Diyos. Inay, Oh, si Pia po. ano? Huwag mo sabihing nagkasakit rin ng COVID-19 ng asawa mo. Hindi po. Maingat po si Pia. Sinusunod po niya ang bilin ko. Basta lumalabas po siya ng bahay, nakasuot po siya ng face mask at face shield. At madalas po siyang maghugas ng kamay para hindi po siya mahawa ng virus. Sinusunod ko rin lagi ang bilin mo sa akin na mag-ingat ako, anak. Dapat po, inay. Tama po yan. Teka muna. Oh, bakit? Baka naman pwede kami sumapit sa lakad. Ha? Kasama mo naman kami sa racket mo. Para naman na makaraket din kami ng malalaking pera. Medyo malaking pera. Ah, pare! Hello, sir. Hindi pagkakapirahan ang lakad ko. Nasa ospital pa si Juan. Kaya hindi pa ako makakaganti sa kanya sa malaking atraso niya sa akin. Parang Pero, ibang klaseng pagganti ang ipapatikim ko sa kanya. Isang pagganti na higit pa sa pagpatay ko sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Dado ang narinig ko nang mapadaan ako sa isang bahay sa paglabas ng eskinita. Sa bahay na madalas paglunggaan ng mga drug addict dito sa squatter. At narinig ko ang sinabi ni Dado sa mga addict. Hindi pagkakapirahan ang lakad ko. Nasa ospital pa si Juan. Kaya hindi pa ako makakaganti sa kanyang malaking atraso sa akin. Pero ibang klaseng pagganti ang ipapatikim ko sa kanya. Isang pagganti na higit pa sa pagpatay ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong plano ni Dado. Pero
malinaw na may masama siyang balak laban kay Juan. Ano, Juan? Nakalaya na si Dato? Ang nagtangkang magnakaw dito sa bahay noon, nakasama ang iyong ama-amahan? Opo, Daddy. Kaya tumawag po ako sa inyo. Huwag kang mapakala. Daddy, nagbanta po ang taong yun, nagagantihan niya ako. Mahirap siyang makapasok dyan sa ospital. Si Pia po ang inaalala ko. Ang asawa mo? Opo. Minsan na po niyang tinangkang pagsamantalaan si Pia. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Pero Daddy, nag-iisa po siya sa bahay. Tatawag ako sa isang security agency para magkaroon si Pia ng security. Daddy, Ipabahala mo sa akin ang lahat, anak. At huwag kang mapakala. Baka makasama sa iyong labis na pag-aalala at maging dahilan pa ng paglubha ng sakit mo. Payag ako, Juan. Payag akong kumuha si Daddy ng security guard na magbabantay dito sa bahay. Kahit kapag ganitong gabi lang. malamang bukas ng gabi, Pia. May makakasama ka ng gwardiya dyan sa bahay. Kaya tinawagan kita. Magpahinga ka na, Juan. Pero ngayong gabi, Wala naman akong dapat ikabahala. Kapag gabi, pinapakawalan ko ang aso natin sa bakuran. sige, matulog ka na. At magpapahinga na rin ako. O sige, Bye. bye, Juan. Ha? Parang umingit si Doggy sa labas ng bahay. Teka nga, silipin ko nga muna sandali ang aso namin. Uy! Sakto ang labas ng kwarto mo, Pia. Halika! Sandali! Ang dado! Aray ko! Natatapos ko lamang distrong kaya ng pinto sa kusina nitong bahay ko. Okay na ang cellphone mo! I-off ko ito para walang istorbo! Paano ako nakapasok dito? Pinalamon ko lang na ba ng pagkaibay laso ng aso nyo? Kaya napatahimik ko. Magdado! Huwag niyo din sa liit ang dulo na patalim na hawak niyo! Huwag ka nang pumalagdiya. Huwag ka na mag-eskandalo. Isang manikilos mo lang. Itatara ko sa lalamunan mo ang matalas ko. Gigilitan kita ng leeg! Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Dumiretso agad ako rito sa bahay para maipaalam kay Bert ang narinig kong sinabi ni Dado kanina na parang may masama siyang balak laban kay Juan. Pero wala namang pala rito sa bahay si Bert at nag-overtime sa kanyang trabaho. Hindi ko naman matawagan si Juan para maipaalam ko sa kanya ang tungkol kay Dado. Ayoko mag-alala pa ang anak ko. Hindi na dapat maguluhan pa ang kanyang isip para magtuloy-tuloy na ang paggaling niya. Tama, alam ko na. Si Pia ang tatawagan ko para mabigyan ko siya ng babala. At baka idama siya ni Dado sa pagganti kay Juan. Bakit hindi ko matawagan si Pia? May problema yata ang cellphone niya. Pupuntahan ko na lang siya. Kailangang malaman agad ni Pia ang masamang balak ni Dado sa kanila ni Juan para makapag-ingat silang mag-asawa. Ano ka, Masaldi? Hindi mo matawagan si Mia? Oh, Mercy. Ipaalam ko sana sa kanya bukas ng gabi may security guard na magbabantay sa bahay nila. Baka lobat yung cellphone niya. Iba ang kutob ko. Kutob mo, ano?
Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kanina pa ako kinakabahan. Saldi, Ang mabuti pa, lumakad muna ako. lalakad ka. Oo. Aalamin ko ang sitwasyon ni Pia. Sasama ako. Sige, magbihis na tayo. At nang makalakad na tayo kagad. Oo, sige. Ngayon lang nangyari na hindi ko makontak si Pia. Huwag sanang mangyari na may masamang nangyari sa asawa ni Juan. Halika rito sa kwarto. Halika dito. Halika sa amin. Diyan ka sa kama. Ngayon, Pia. Ngayon natin itutuloy ang eksenang hindi natuloy noong isang gabing cornerin kita sa sulok ng iskinita doon sa squatter. Huwag ko, Dado. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman ang lahat para masayang ka. At habang naguhubad ako, siyempre dapat naguhubad ka na rin. Ayoko! Napakalaga ng atraso sa akin ng asawa mo, Pia. Kaya hindi pwedeng hindi ako makaganti sa kanya. Dado, kilabutan kayo sa binabalak niya. Ikaw, Pia. Ikaw ang kakasangkapanin ko para makaganti ko sa iyong asawa. Dado, nakikiusap ako. Nagmamahal Hindi ka pang daldal. Gagawin ko sa'yo ang napanood ko sa porno. Magyamagong pagsasawa ng iyong karawan. Bango-bango. Bakit bukas itong gate ni Napia? Baka nakalimutan lang isara ni Pia. Papasok na ako sa loob ng bahay nila. Umiiyak si Pia? May kausap siya sa loob ng bahay. Sinong kausap ni Pia sa loob ng bahay? At bakit siya umiiyak? Saldi, malapit na tayo ka na, Pia. Huwag sanang mangyari kinapapakala ko, Mercy. Huwag sanang may masamang nangyari kay Pia. Saldi, Pagdating natin sa kanila, ako na munang papasok sa bahay. Aalamin ko muna kung walang problema doon, ha? mag-iingat ka. Oo, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, sisiguruhin kong hindi ako madidisgrasya. Bitiwan niyo! Tarantada ka! Bakit mo sinipang, Rico? Ako din kung kutsina! Kaya matalas ko ang yan! Madali ko yung maagaw yan sa'yo! Huwag kayo lalapit! Bakit mo hindi ang sa sarili mong matalas? Kapag nagpilit kayong gawan ako ng masama, itatara ko ang patalim na ito sa dibdib ko! Sinulo ka ba? Para magpakamatay? Oo! Gugustuhin ko na magpakamatay ako! Kesa madungisan ang daral ko! Akin na yung matalas na yun! Akin na! Kapag saro ko sa'yo matalas, magiging akin ka na! Ha? Tiwan mo si Pia! Pia! Halika na, Pia! Lumayo na tayo kay Dado! Humingi tayo ng tulong! Bilisan natin! Opo! Ay, pumibitiwan ang kamay ko! Halika! Hindi nga ako magkatakasan! Kahit saan kayo magsuot, susundan ko kayo! Tutagdasin ko kayo! Tulong! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Tulong! Pia! Pia, wala isa sa mga kapitbahay mo. Nagbubukas ng kanilang gate. Ang baboy na Norma!
Napansin ko pang nagpatay ng ilaw yung ibang bahay. Hindi mo kasi magkakakilala ang karamihan sa lugar na ito at wala akong pakialaman. Iba talaga ang ugali ng ibang mayayaman. Hindi gaya sa squatter na mahihirap ang mga tao pero nagtutulungan at nagdadamayan agad kapag may problema ang isa't isa. Magpatuloy na lang po tayo sa pagtakbo palayo sa Halika na. namin. Bilisan mo! Opo. May dumating na sasakyan. Parang pamilya sa akin ang coaching yan. Pia, Daddy! Sally! Mabuti dumating kayo. bakit kayo narito sa kanya? Pinasok si Pia ni Dado. Sino? Yung Dado na nagtangkang magnakaw sa bahay namin nung araw. Oo, Mercy. Pinagtangkaan po niya ako pagsamantalahan, Mami. Daddy, mabuti na lang po dumating si Inay Norma at hinampas niya ng flower vase sa ulo ni Mang Dado. Tinakasan namin siya habang nasa loob ng bahay ni Pia. Dito muna kayo. Sally! Saan ka pupunta? Haharapin ko ang ex-convict na si Dado. Saan suot ang dalawang yun? Si Mr. Saldi Crisostomo. Huwag kang kikiyos ng masama. Nakatutok sa iyong baril ko. Hindi mo ako matatakot sa baril mo! Kapag kumilos ka ng masama, madidisgrasya ka. Araw mo ngayon, pero may araw kayo sa akin! Huwag kang tumakas! Tumigil ka, Dado! Tigil! Paghabol ka sa Tambol Mayor! Pag hindi ka tumigil, papaputukan kita! Hello, Pia. Mr. Saldi Crisostomo, Sino ka? si Dado, Hayop ka. ikaw ang hayop. Tarantado ka. Kung hindi ka dumating kagabi, naisagawa ko na sana ang plano ko kay Pia. Nag-warning shot na ako kagabi. Nagpatuloy ka pa rin sa pagtakas. Hindi ako kung para magpahuli sa'yo. Kung hindi mo ko natakasan, ipakukulong kita. Kung wala kang bakal, kinila na kita ng leg. Hindi ako natatakot sa'yo. Malalaban natin yan. Kapag nagkrusuli ang landas natin, I-report na kita sa presinto. walang kwenta sa akin ang ginawa mo. Hahanapin ka na ng mga pulis. Sa palagay mo ba, magpapahuli ako sa mga parak? Hindi mo matatakasan ng batas. Sa hirap ng dinanas ko sa loob, hindi na ako papayag na muli pang bumalik doon. Dado, Matatawagan uli kita dahil nasa alin itong cellphone ni Pia. Magkikita pa tayo, Mr. Crisostomo. Dado, Dado! Mercy, ni Anino ni Dado hindi na makita dito sa squatter. Alam niya pinaghahanap na siya ng mga pulis, Norma. Malabong sumulpot pa siya rito sa lugar na ito. Dahil alam niyang kapag namataan ko siya, isusuplong ko siya kaagad. Norma, tinawagan kita para magpasalamat. Magpasalamat? Saan? Niligtas mo kay Pia kagabi. Katungkulan kong iligtas siya dahil asawa siya ni Juan. Manugang mo siya. Manugang mo rin siya. Ikaw na ang kinikilalang ina ni Juan. Norma, ikaw ang tunay na ina ni Juan. Oo. Ako ang tunay niyang ina. Ang nagsilang sa kanya. Pero pagkatapos sa mga ginawa ko sa kanya, parang hindi na ako karapat-dapat kilalanin pa niyang ina. Mula sa kanyang pagkabata, pinagmalupitan ko siya. Pinagkaitan ng pagmamalasakit at pagmamahal. Pinalayas ko siya. Norma, Ako man ang lumagay sa katayuan ni Juan. Ikaw ang kikilalanin kong ina. Ikaw na nagturing sa kanya na parang tunay siyang anak. At nagpadama ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya. Na hindi niya natikman sa akin. Norma, walang
Sama ng loob sa isipan. Yun ang ipinadarama niya sa akin. Napakabait ng anak mo. Kaya nga nahihiya ako sa kanya. Nakukonsensya. Sa kabila ng lahat ng mga naging pagkakamali at pagkakasala ko kay Juan, hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Sa halip, bawang pagmamalasakit at pagmamahal ang isinukli niya sa lahat ng pagmamalupit at pait na nagdulot ko sa kanya. Mahal ka ni Juan. Mahal ka ng iyong anak. Mahal ko rin siya, Mercy. Sa naging pagtulong mo kay Pia, gagantimpalaan kita. Oh, Magpapadala ko sa iyo ng pera. hindi. Huwag na. Kasiyahan ko na makatulong sa iyo. Parang pasasalamat ko lang sa naging tulong mo kay Pia. Hindi ko naman pinababayaran ng nagawa kong tulong kay Pia. Napakaliit na bagay yon kumpara sa naitulong ni Juan sa akin at sa itay birth niya. Pero Norma, Nagbago na ako. Kung dati, materyosa ako at mabisyo, ngayon, mas mahalaga na sa akin ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa na naituro sa akin at natutuhan ko kay Juan. Salamat sa Diyos. At walang masamang nangyari sa iyo, Pia. Pinaalam ko na sa'yo nangyari, Juan. Dahil wala ka naman dapat pang ipag-alala. Hindi na mauulit na pagtangkaan ulit ako ng masama ni Mang Dado. Malamang, nagtago na siya. Dahil pinaghahanap na siya ng mga pulis matapos siya ireklamo ni Daddy sa presinto. Naunahan mo lang akong tawagan. Dahil tatawagan talaga kita. Dahil may maganda akong balita. Magandang balita? Maayos ng pakiramdam ko, Pia. Hindi na ako nahihirapang huminga. Kahit hindi na ako gumamit ng ventilator. Ay, salamat naman sa Diyos. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Napaluwa lamang ako sa sobrang tuwa. At pasasalamat, Juan. Magaling na ako. Kaya maaari na akong makauwi. Bukas makalawa. Salamat sa mga doktor, mga nurse. Salamat sa inyong lahat ng mga hospital staff dahil sa tulong niyo sa akin na maging madali ang aking paggaling at makalalabas na ako ng ospital. Maraming salamat sa inyo. Daddy, Mami, Pia, kumain rin kayo. hindi na, Juan. Busog pa kami. Napadalaw lang kami sa'yo dahil gusto namin makita ng daddy mo na talagang magaling ka na. Makita ka lang namin maganang kumain, Juan. Okay na sa amin. Ang sarap. Ngayon lang ako nakakain ng marami. Damihan mong pagkain. Dahil sa tagal ng pananatili mo sa loob ng ICU, ang laki na ang ipinagsak ng katawan mo. Papaanong hindi ako mamamayat? Hindi ako masyadong makakain sa ospital. Dahil madalas nahihirapan ako sa paghinga. At nangihina. Hirap na hirap ako sa breathing tube. Kaya nurse ang nagpapakain at nagpapainom sa akin. Maswerte lang ako. At kabilang ako sa iilang naging madali ang paggaling. Ang laking hirap pala ang pinagdaanan mo sa Hospital 1. Opo, Daddy. Kaya ngayong magaling ka na, Juan, suggestion, huwag ka na kaya mag-frontliner. Mami, hindi po pwede. Magpapatuloy ka pa rin sa pagiging medical frontliner mo, Juan? Kahit nagkasakit ka? Oo, Pia. Gagawin ko ang lahat ng pag-iingat. At magpapabakuna ako. Ha? Para may proteksyon na ako. 1. Daddy, hindi po kayang pigilan ng pandemya ang taos-puso kong paghahangad na gampanan ng aking tungkulin bilang doktor. At makapaglingkod ako sa aking kapwa. Lalo na po sa mga mahihirap. Norma, Dado, ako nga. walang
nahiya ka. Kalma ka lang. Malaman ko lang kung nasan ka, ipadadampot kita sa mga pulis. Wala akong atraso sa'yo. Muntik mo nang pinagsamantalahan si Pia. Ikaw ang may atraso sa akin. Hinampas mo ako ng flower base sa aking ulo. Bakit ba hindi ka pa natuluyan? May mission pa kasi ako. Di pa ako nakakaganti kay Juan. Pwede ba? Huwag mo nang pag-isipan ng masama ang anak ko. Hindi ko makakalimutan ng kahit sinong nagkaroon ng atraso sa akin. Dado! Kaya tinawagan kita, Norma, para isaksak diyan sa utak mo na hindi pa ako tapos kay Juan. At sa inyong lahat na kumatalo sa akin, naghihintay lang ako ng pagkakataong makabuelo. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, matitikman yung lahat, lalo na ni Juan, ang ngit-ngit ng aking paghihikante. Kalma ka lang, Dado. Kalma lang. Manong! Ako nga, kakosa. Ang sanggan dikit mo sa loob, ha? Pumuga ka, Kosa? Hindi. Ha? Ginaya ko lang estilo nyo ng iba kong kakosa natin. Oh. Kaya, nakalaya rin ako. Dumikit ka rin sa mga impluensyang politiko, ha? Hindi lang tumikit. Nagpaandar pa ako. Itinumba kong isa niyang karibal sa negosyo. Kaya hindi niya ako pinabayaang magtagal sa oblo, ha? Sa lakas nga ng impluensya ng politikong sinandala ng ating grupo, nagagawa ng ilan sa ating mga kakosa na maglabas-pasok sa kulungan kapag may papatrabaho sa kanila ang ating amo. Oo. Ha? At binigyan pa ako ng puna. Oh, talaga? Oo. Kaya pinagtanong at hinanap kita. Mabuti. Dito ka naglungga sa safe house ng isa rin nating kakosa. Kaya madali kitang natagpuan. Nagtatago ako dahil mainit ako sa mga parak. Alam ko, sakto lang ang pagsasama natin, Dado. Bibigyan kita ng kargada para makapagnegosyo tayo. Anong negosyo? Kidnap for ransom. Saldi. Nag-alarm na yung cellphone mo. Bumahon ka na dyan. Malate ka sa meeting nyo ng investor mo sa bagong proyekto. Uy, Saldi, gising na. Saldi! Naku, Diyos ko! Umahungol ang asawa ko, pero hindi siya magising. Saldi! Pia, tutuloy na ako sa ospital. Oh, Juan, babalik ka na naman sa pagiging medical frontliner? Oo. Hindi ba napag-usapan na natin to? Oo, alam ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Matapos ako magkasakit, magiging doble na ang pag-iingat ko. Para hindi na uli ako mahawaan ng virus. Dahil mahirap na. Napakahirap magkasakit ng COVID-19. Mag-i-stay-in ka na naman sa ospital? Kung kinakailangan. Sige. Mag-iingat ka na lang. Salamat sa pangunawa mo, Pia. Mahal kita, Juan. Kaya mamahalin ko rin ang tungkulin mo. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong propesyon. Hello, Mami? Juan, Mami, sobrang nag-aalala ako. bakit po kayo umiiyak? Ang daddy mo. Bakit, Mami? Ano po ang nangyari kay Daddy? Juan. Wala kang bukang bibig kundi ang pangalang yan, Dado. Abot hanggang impyerno ang ngit-ngit ko sa taong ng Banong. Nasa loob pa tayo. Naikwento ko na sa'yo kung bakit. Oo, alam ko.
Malaking atraso niya sa'yo. Siyang dahilan kaya nakulong ako. At may iba pang dahilan kaya kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kalma ka lang. Makakaganti ka rin sa Juan na yun. Yan ang sisiguruhin ko. Ano? Magtrabaho muna tayo. Maghanap tayo ng magiging prospect sa kidnap for ransom. Bakit pa tayo maghahanap? Anong ginagawa ni Juan? Ang Juan na may malaking atraso sa'yo. Oo, doktor siya. At mayaman ang tunay niya ba? Ganun ba? Kung 10 milyon lang naman, pwede natin siya ipatapos. Shoot! Sige! Makakaganti na ako sa kanya pagkakitaan pa natin siya. At hindi na tayo maghahanap, Dado. May target na tayo. Kidnapin si Juan. Manong. Si Juan. Si Dr. Juan Crisostomo. Kahit narito na ang daddy mo sa ospital, Juan, hindi pa rin siya magising. Mami, huwag po kayo masyadong mag-alala kay Daddy. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganyan. Malalaman din po natin kung ano ang dahilan bakit siya nagkaganyan. Paminsan-minsan namuungol siya. Pero hindi siya magising. Nagsagawa na po ng mga pagsusuri kay Daddy. Narito na yung attending physician ng daddy mo. Dr. Juan Crisostomo, Dr. Domingo, lumabas na ang resulta ng mga pag-usuri sa daddy mo. Ano po ang resulta, Doc? Mrs., na-stroke po ang inyong asawa. stroke? Oo, Doc Juan. Inatake ang daddy mo, kaya siya na-comatose. At mapalad nang tumagal pa siya ng 48 hours. Mami, Bakit? Bakit, Juan? Bakit nangyari ito sa iyong daddy? hindi ko rin po masasagot ang tanong niyo, Mami. Wala akong alam na dahilan para siya atakihin, para siya ma-stroke. Hindi po natin kayang ipaliwanag ang kalooban ng Diyos. Napakabait ang iyong daddy. Wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa. Kung nagkakamali siya, tinutuwid niya. Kung nagkukulang siya, pinupunan niya. Wala akong alam na dahilan, Juan. Wala akong alam na dahilan. Parang daddy mo'y makarma. Kaya nga po, Mami, huwag po tayong mawala ng pag-asa, ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi po niya pababayaan si Daddy. Kahit kailan, hindi ako nawala ng pananalig sa Panginoon. Gagaling rin po si Daddy. Naniniwala akong sa awa at tulong ng Diyos. Gagaling ang daddy mo sa kabila ng malubhan niyang kalagayan. Tama po, Mami. Wala pong imposible sa Panginoon. Napakabigat na pagsubok ang ibinigay ng Diyos sa atin. Wala pong pagsubok na ibinibigay ang Diyos na hindi makakaya ng tao. Mami, manalangin po tayo. Oo, anak. Susundin kita. Tanging ang Diyos po ang makakatulong kay Daddy. Magdasal tayo. Ipanalangin po natin na gumaling ang Daddy sa kabila ng patay na ang kanyang utak. Barong, bilib na talaga ako sa'yo. Nakadilensya ka ng mga kargada. Madali ka pa nakahiram nitong sasakyan natin. Diskarte lang, Dado. Naniniwala akong magiging matagumpay ang ating plano. Sigurado yun. Magkakapera tayo. At makakaganti ka kay Juan Crisostomo. Ang pera, pangalawa lang sa akin. Pero ang pagganti kay Juan, yun ang unang prioridad ko. Pagganti na susulitin ko. Kaya, talasan mong mga mata mo. Oo, bahala ka na sa pagmamareo. Ako naman ang bahala kay Juan. Mag-aabang na tayo sa labas ng ospital na pinapasukan niya. Kapag ganitong nasa kondisyon na tayo, nakainom na tayo, nakabatak pa ng droga, sigurado, walang paltos ang ating mga plano.
Para ko nang nakikinikintang malaking perang mahahawakan natin. Para ko na nakikinig-kinita ang gagawin kong pagganti kay Juan. Malapit na tayo sa hospital na pinapasukan niya. Kaya nga, malapit na. Malapit na nating matikman ang langit. At malapit ng matikman ni Juan at ng pamilya niya ang impyerno. Kawawa naman si Daddy. Kahit nakahiga siya at nakapikit ang kanyang mga mata. Kahit comatose siya. Baka sa kanyang mukha ang hirap na nararamdaman niya. Nakakunot ang kanyang noo. At nakatiimbagang siya. Hindi siya dapat maghirap. Kahit nagkamali siya, itinuwid niya ang kanyang pagkakamali. Kahit nagkulang siya sa akin, pinunan niya ang lahat ng kanyang mga pagkukulang. Sobra pa. Napakarami. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya, na habang buhay kong pasasalamatan. Mula nang makilala niya ako bilang kanyang anak, kinupkop niya na ako, pinagmalasakitan, minahal, pinapag-aral, binigyan ng magandang kinabukasan. Dahil sa kanya, natupad ang pangarap ko. Kaya ako naging doktor. At napakarami ko ng utang na loob sa kanya. Nang magkasakit pa ako ng malubha, handa pa niyang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Nang malaman kong nagkaroon ka ng pneumonia at nahihirapan kang huminga, nag-alala ako ng labis sa iyo, Juan. Dahil maraming nagkasakit ng katulad mo at hindi nakaligtas. Kaya ipinagdasal na gumaling ka lang. Kahit ako lang magkasakit, kahit buhay ko ang maging kapalit. Napakabuti mo po, Daddy. Kaya susuklian ko po ang pagmamalasakit at pagmamahal niyo sa akin. Ngayong ikaw po ang may malubhang sakit, ikaw naman po ang ipapanalangin ko. Kung handa ka pong isakripisyo ang inyong buhay para sa akin, handa rin po akong ialay ang buhay ko para sa inyo. Opo, Daddy. Gumaling ka lang. Kahit ako na po ang magkasakit. Kahit buhay ko na po ang maging kapalit. Dr. Crisostomo. Dr. Domingo. Nag-iisa ko kayong bantay ng pasyente. Pinauwi ko muna ang mami ko para makapagpahinga. Pero babalik rin po siya. Dok, kung hindi ka kasama ng iyong kalooban, meron sana akong imumungkahi sa'yo. Ano po yung doktor? Habang nasa coma ang daddy mo, naghihirap siya. Kaya para sa akin, makabuting tanggalin na ang mga aparatong nagpapahaba sa paghihirap ng pasyente. Hindi, Juan. Hindi ako papayag na tanggalin na ang mga aparatong nagdudugtong sa buhay ng daddy mo.
Ako man po, Mami. Di baling habang buhay tayo magbayad dito sa ospital, maubos ang lahat ng ating mga ari-arian. Pero ayoko! Yan din po ang desisyon ko, Mami. Ipaubaya po natin sa Diyos ang buhay ng Daddy. At umasa po tayo. Nagagaling siya. Umasa po tayo sa milagro. Hanggat maaari, ayokong umalis sa tabi ni Daddy. Pero kailangang iwan ko muna sa sandali para makapunta ako sa simbahan. At sasangguni ako sa isang pare kung dapat ko na bang pabendisyonan ng Daddy. Dr. Juan Crisostomo. Mang Dado? Papalaga, isang maling galaw mo, puputok itong bakas na itinutukos sa sentido mo. Sasabog ang utak mo. Masamang magalit yung kapartner ko, Juan. Kaya huwag ka papalag kung ayaw mong madali ang buhay mo. Ano pong kailangan niyo sa akin, Mang Dado? Sasama ka sa amin. Sa ayaw at sa gusto mo. Sasama ka sa amin sa impyerno.